Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Dito tayo muna ni Dadong sa labas. Kasi maganda yung panahon eh. Hawak mo yung isang Ano lang tayo, chill lang tayo dito habang nagkikwento si Rose. Ako taga-pakinig. tagapakinig. So yan po, meron kaming isi-share about sa mainit-init po na balita ngayon dito sa Canada. About po to sa mga temporary foreign workers or yung mga TFWs. So, ilagay ko po dito yung article na tinutukoy namin dito sa screen. Tapos, meron ding pinost si Prime Minister Justin Trudeau sa Facebook. Ang sabi niya, we're reducing the number of low-wage temporary foreign workers in Canada. The labor market has changed. Now is the time for our businesses to invest in Canadian workers and youth. So, ayun. Maraming mga kababayan natin yung mga parang nag-worry, tsaka syempre nag-iisip kung ano daw ba yung epekto nito sa kanila kasi maraming mga nandito na mga TFWs tsaka mga low wage. So, ang summary nitong announcement, ito yun. Effective September 26, 2024, ito yung changes sa Temporary Foreign Worker Program dito sa Canada. The Government of Canada will refuse to process LMIAs in the low-wage stream applicable in census metropolitan areas with an unemployment rate of 6% or higher. So, hindi pa naman naka-indicate kung anong area talaga dito sa Canada yung mga apektado. Pero, ayan, titingnan na lang natin daw kung halimbawa may additional na announcement pa nitong fall. And then sabi, employers will be allowed to hire no more than 10% of their total workforce through the TFW program. So yung inaalaw po na pwedeng i-hire lang is 10% lang ng total workforce nila. 10% lang ng TFW. So, like, halimbawa, pag 10 yung tao mo sa kumpanya, isang tao lang na TFW yung pwede mong i-hire. Parang ganun yung, yung epekto nun. And the maximum duration of employment for workers hired through the low-wage stream will be reduced to 1 year, which is originally 2 years po yung yung duration mo bilang TFW. So kayo dati 'di ba pa? 2 years din 2 years kasi ang binibigay dati. Kaya i-reduce na lang nila ng 1 year. 1 year. So yan po yung announcement nila, effective po yan September 26, 2024. So isang buwan na lang. Oh, isang buwan na lang. So yun nga, maraming mga mga kababayan natin yung nag-worry. Kasi malungkot na balita to para sa mga TFWs. At para din po malinawan kayo, kung baka may mga tanong kayo about sa announcement na to, mas maigi din na mag-check po kayo sa website ng IRCC para mabasa po nyo kung ano ba talaga yung kabuuan ng announcement, kung mayroon na bang update, diba? Para sa may mga balak at saka yung nandito na mga apektado na mga kababayan empleyado. natin. Oo. So, ayun. Yung tanong ng karamihan, buong Canada daw ba? So, hindi pa naman nakaspecify dun sa announcement kung ano po yung mga lugar na affected dun sa announcement na yun. Kasi, ang pagkasabi lang, yung lugar daw na merong 6% or higher yung unemployment rate. So, depende yan kung yung lugar ba, kung saan kayo nakabase ngayon ay ang unemployment rate is 6% or mas mataas pa doon. So, malamang apektado po yun. So, hindi ko po sure kung yung Regina ba ay affected. Tapos, yun nga, ang worry ng iba, lalo na yung may mga pamilya na nandito, syempre, naalala nila na makamamaya, mapauwi sila, yung mga ganon. Yung mga status nila na
Hindi affected sila doon sa report na yun. yung sa announcement na Sa yun. announcement na yun. Pero meron pong exception sa announcement na yun. Ang sabi, the government will make exceptions for food security sectors such as agriculture, food processing, and fish processing, as well as construction and healthcare. So, yun po yung na mga trabaho na hindi siya maapektuhan dun sa announcement na yun. So, ganyan. Maraming maraming mga nalungkot, tsaka may mga nagtatanong nga dun sa, may mga nag-post dun sa FB group, sabi, uwian na ba? Sabi niya, uwian na ba to? Sabing ganun. Kasi, syempre, lalo na yung mga nag-tourist dito, 'di ba? Kasi naghahanap pa lang sila ng work at kumbaga gumastos ka ng malaki para baka sakali na makahanap ka ng work, 'di ba? Yung mga nasa trabaho na nga kinakabahan na yung tourist na nila na posisyon ma-convert sa working visa. Working visa or work permit sana. Sila, number 1 talaga na affected sila kasi wala pa yung mga employed na nga na mga mabababa yung sahod, kasama nga Kaya number 1 sila na affected. Ito nga daw, parang ito yung ginawa ng government siguro dahil 'di ba nga yung parang panawagan ng mga lokal dito na parang nahirapan yung mga citizen tsaka yung mga PR na dito na maghanap ng work. Tapos hindi to sa inaano namin yung mga TFW sa kumbaga base sa mga news, mga report na ito yung naging sagot ng government dahil yung mga lokal nahihirapan maghanap, yung ibang mga lokal, mga citizen, nahihirapan maghanap ng trabaho dito. Lalo yung mga yung mga bata pa, mga teenagers na like nung summer, yung mga naghahanap ng mga summer jobs, hindi na sila nakakapag-work gawa ng maraming mga TFWs yung mga nakikipag-kompetensya din sa paghanap ng trabaho. So mostly, parang nabibigyan ng chance yung ibang TFWs, yung mga lokal siguro dito, hindi na nakakahanap. Kahit kami dati, noong pagdating namin dito, affected, parang kasalanan ba namin na nandito kami? Parang sinisisi kayo? Oo. Nandito kami. Parang feel din namin dati yon na parang iba yung pakikitungo ng mga nandito na. Kasi parang inaagawan daw sila ng trabaho. Pero since na hindi naman namin kasalanan yon dahil nga hinire kayo ng employer niyo from Pinas no? Kasi once na hinire ka galing sa Pinas o sa isang bansa ka man, basta nag-hire ang isang company, mayroon kasi yan kumbaga tinatanong yung company bakit ka kukuha ng employees sa ibang bansa na mayroon naman dito. Yes, so i-justify nila yan. Kailangan nila muna yan. Bago kami, hindi ko lang alam kung tama to yung paliwanag ko, pero yun ang sa amin. Na kailangan ng company na announce dito through mga newspaper or i-add nila, ilagay nila sa ads na hiring sila ng gantong posisyon. Na hiring sila, kinukulang sila ng tao. Once na walang may mag-apply doon, na lokal, na taga rito, that is the time na kukuha sila sa ibang bansa. I-report nila yan doon na ito, naglagay kami ng ads, ilang months na, walang may nag-apply. Kaya this is the time na kukuha kami ng mga temporary workers sa ibang bansa. Kasi, katulad sa company namin, need nila ng maraming manpower. For example, kami, mga 100. Siyempre sa 100, dito sa lugar namin,
that time, hindi gano'n naman karami ang nag-a-apply sa kanila. Kaya napilitan sila na kumuha ng empleyado sa ibang bansa katulad sa atin kasi ang tao kasi doon sa trabaho namin, come and go eh. Yung iba kasi hindi naman sa pag-ano. Mayroon naman kasing mga empleyado na hindi lang trabaho ang hinahanap. Kung di makuha yung PR nila dito, lilipat sa ibang lugar, tapos na ang trabaho. Kaya mawawala na naman ang mga empleyado ng company na yon. Kaya yan ang sinasabi ko na come and go sila. Hindi natin sila alam. tumatagal. Yes. Kasi gusto nila lumipat sa ibang lugar. Kasi since nga na yung lugar namin dito medyo probinsya, kung hindi ka sanay ba sa lugar na ganito na medyo tahimik, wala masyadong galaan, walang nightlife. Kumbaga, lilipat ka talaga sa mga cities katulad ng Toronto, Calgary, Vancouver, Ontario, mga ganong lugar. Kaya yun ang hinahanap kasi ng iba. At saka, hindi lang naman kasi ang trabaho nila ay yung capacity ba ng iba. Hindi lang yung capacity nila na ay magbuhat dyan, magiging magiging lifetime na worker ba. Kumbaga kasi yung iba naman na mga TFW na mga pumasok dito, nag-upgrade din, nag-aaral. Siyempre, lilipat. Gusto nila yung medyo magaan na trabaho. Natural naman. So, hindi sila nag-i-stay dyan sa warehouse. Natural naman kasi dami kasing factor na nangyayari kung bakit nag-aalisan. May rason, maraming rason. Oo. Kasi karamihan na ibang lahi, kapag tinanong ko, bakit ka lilipat pa sa ibang lugar? Sabi ko, mas expensive doon, medyo magulo konti, tapos ang time travel mo malayo. Tsaka mahal doon ang cost of living. Yan nga, pero sabi kasi nila parang mahilig sila ba sa mga social life na Dito kasi, di ba, alas 6 pa lang, sarado na yung mga bilihan. Alas 5, alas 6, tapos na. Oo. Ang mall, alas 6, sarado na. Ang karamihan kasi na nagkaroon ng mga residency dito ay ang mga student din dati. Student din dati. Kaya yung iba nag-alisa na. Kaya ngayon sa trabaho, kami naman kasi trabaho lang talaga ang hinahanap namin. Since na nakuha na rin namin yung PR namin dito, kaya wala naman kaming balak na lumipat kung saan-saan pa. Hindi naman kasi natin masisi talaga yung mga student na gusto rin magsapalaran eh. Oo. Kasi katulad din natin yan, sila na nangarap para din sa kanila, para sa future nila, kung may pamilya sila, para sa mga anak nila. Kaya hindi rin natin sila masisi. Ang iba, kahit nasabihin na natin na kinakapos ng budget, kaya in-apply din nila yung partners nila para may tutulong sa kanila in case. Sa mga, lalo na sa mga tuition nila. Financial talaga. Hindi man, let's say may sabihin natin na may dala silang pambayad sa tuition. Pero kailangan pa rin nila yung mga extra expenses katulad ng mga insurances dito. Renta sa bahay. Rent ng bahay, pagkain. Dahil sobrang mahal. Sasakyan nila. Kaya kailangan talaga nila isama yung asawa nila, partners nila para tumulong sa kanila. Kaya siguro kung mas lalo pa na maliwanagan kayo, manood kayo ng news, check nyo yung IRCC na yan, mga update na news nila, doon nyo na lang basahin ang article na yan kasi napaka-importante yan sa mga taong affected. Sabi nila, yun nga mga open work permit apektado. How much more yung mga nagbabaka sakali na nag-tourist dito at gusto pang maghanap ng work.
Kaya, Nakakaawa. ang tanong ng karamihan, end na daw ba ng Canada Dream? So, ang sabi naman ng iba, maging positive lang daw, tapos, halimbawa, yun, isipin mo na lang daw na kung sa ngayon, napagsarahan ka ng pinto, parang ganun, na hindi ka pinala dito sa Canada, baka sa sunod na mga taon or pagbalik mo ng Pinas, 'di ba? Magkaroon ka ng chance mag-apply sa ibang bansa, 'di ba? Makapag-ipon ka para maghanap na naman ng Na kung gusto mo ibang talaga, trabaho sa ibang bansa, hindi lang dito sa Canada. na kung dream mo talaga, mag-apply ka ng residency dito. Oo. Yan na talaga ang number one mo na gawin. Mag-ipon ka at saka mag-apply ka. Kasi katulad sa mga kasamahan ko rin kumbaga kami ang first 100. Ito kwento to ng second batch na 100. Na dati din siyang hired doon sa Alberta. 6 years siya nagtrabaho doon. Kung naalala niyo yung rescission na yon, di ba? Na yung lahat ng mga workers na hindi PR, pinauwi. Kita mo ngayon, dahil kanya talaga ang Para sa kanya yung para Canada. sa kanya talaga ang lugar na Canada, nakabalik siya. At Oo ngayon ay PR na. Kung dream mo talaga na pumunta dito, huwag Huwag mawala ng pag-asa. Tsaka kung halimbawa, yun nga, pagbata ka pa nga daw, kailangan mo lang mag-aral ng mga in-demand na trabaho dito, tsaka kumuha ka ng experience kumuha ka ng sa certificate Pinas dyan. or sa ibang bansa. Tapos, mag-apply ka ng dito for permanent residency. Ganyan. Yung nagma-migrate sila, 'di ba? Oo. Yan Yung na mga express entry, may mga ganun eh. Yung mga ganung pathway. At saka sa pag-a-apply ng napalayo na tayo pero i-add ko lang. Kung sakali man na mag-a-apply kayo ng residency nyo dito, wag muna kayo mamili ng lugar kung saan doon ang mabilis na pumasok, piliin nyo. Kumbaga gawin nyo lang stepping stone na, kasi 2 years lang naman eh. Titira ka doon sa liblib na lugar. After 2 years na may ipon ka doon, maghanap ka ng lugar mo na gusto mo. Lipatan. Oo. Paiba-iba naman kasi yung yung program dito sa Canada, yung sa IRCC. So, malay mo sa sunod na mga taon, 'di ba? Sumakto dun sa gusto mong applyan, pala rin ka. Tuloy yung Canada Dream. Ganun talaga ang kapalaran natin, hindi pari-pareho. Tsaka hindi mo makukuha sa isang try lang. Kasi yung iba, 'di ba? Ilang beses naman na nag-try na mag-apply, yung iba nga ang laki na ng ginastos pero hindi pa rin talaga sila naka-settle dito. 'Di ba? So malay mo sa sunod, sa pangalawang pagkakataon, malay mo naman doon ka pala rin. Kaya yun, aantay-antayin lang din po natin yung sunod na mga announcement. Nitong fall daw, meron pa daw yun sunod na announcement. Kasi, yun nga yung una, di ba, parang nagkaroon ng doon sa mga TFW, sa mga pag-process ng LMIA doon sa Quebec, sa Montreal. So, baka ito na yung kasunod, connected dun sa unang announcement nila, baka ito na yung parang i-apply sa ibang lugar din. Yun nga lang, hindi pa naka-specify kung anong mga lugar yung sakop nitong announcement. Pero yung iba tinitingnan nila kung yung bang province nila or yung city nila is kung ilang % daw yung unemployment. Kaya parang alam mo yun, saan ba nakikita yun sa statistics? Canada ba yun? Or may website dito sa Canada na tinitingnan kung anong rate ng unemployment. So, doon nila chine-check para ma-sure lang kung yung magkaroon lang ba sila ng idea kung yung lugar daw ba nila ay kasama doon sa 6% pataas na may unemployment rate. So, ayan. Sa mga kababayan natin,
ano lang, in case man na isa kayo sa maapektuhan nito, maging positive lang kasi mahirap yung mag-isip ng gusto, 'di ba? At Hindi naman talaga hoping lang na maging maayos ang lahat para sa lahat. At ayun, magkaroon pa ng magandang announcement at lahat ay mabigyan ng chance. at saka maghanda rin kung ano ang kahinatnan ng announcement na yan. Let's say magiging negative man sa inyo, dapat may nakahanda na kayo kung ano ang gagawin niyo. Anong plan niyo? Pagdating ng time na yon. Mm. Kaya mga ka-viewers, kung medyo bitin man ang explanation namin ni Rose or ang kwento namin ni Rose, siguro mag-research kayo ng sarili nyo, i-research nyo. Doon sa IRCC website, yung mga yung Kasi mga andun lahat. news. Oo. Tapos, sinishare lang din po namin to kasi alam naman namin na yung iba nating kababayan hindi naman nakatutok kung ano po yung mga nangyayari dito sa Canada. Hindi naman, yung iba naman kasi hindi nanonood aware. ng mga news, nanonood lang ng YouTube. Yung sa amin naman, hindi naman ganun ka Detalyado detailed yung yung pag-share. pag-share namin. Kung ano lang po yung naiintindihan namin, tsaka kung ano nababasa namin, yun lang din po yung kaya namin i-share. Oo. So, good luck po sa lahat ng mga kababayan natin na nandito, na ganun yung status. Antayin na lang po natin kung ano yung sunod na announcement. At, ayan. Hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At ingat-ingat. Bye-bye! Thank you mga ka-viewers.